of medical ako ito. Yeah. Meron pang darating ata Sino na ba yan? doktor. Hi, good morning. Hi, Doc. Ay! Good morning, Doc. Come in, Doc. Dito ka, upo ka. Upo ka, sige po. Yan, si Dr. Presi Ann De Asis. Yan, siya po ay PDA, San Juan City, Chapters Public Relations Officer. Tama po ba? Yeah, tama po. Ayan. So, ang ating pag-uusapan ay proper oral hygiene for young children. Tama ba? So, ano po ba dapat yung unang ginagawa na, kunyari, bagong panganak na nanay, di ba? Paano ba niya malilinis yung ngipin ng newborn child niya? Of course, we all know, hindi pa yung pwede mag-toothpaste saka mag-toothbrush. Bali, simple lang naman po. With the use ng gauze, i-rub natin dun sa index finger natin. This is gasa, no? Oo, yung gasa. Tapos, kahit warm water lang, ididip mo lang siya. Tapos, isuswab mo lang yung pinakadila ng bata. Tapos, pati na rin yung mga mucosa niya para malinis lang siya. Matanggal yung mga excess na gatas na naiwan dun sa baby, sa dila ng baby, sa bibig ng baby. Kasi pag hindi nalilinis, pwedeng pag-umpisahan ng Caries, oo. Tapos important din daw ba, Dok, tama ba yun na after uminom ng gatas ng isang bata, dapat daw para ma-wash yun, since hindi pa siya pwedeng mag-toothbrush and toothpaste, kailangan mag-inom din siya ng tubig, uminom ng tubig. Yun talaga Para- yung para ma-flush, ina-advise. you know? Yun talaga yung ina-advise namin sa mga parents, sa mga mommies, na after drinking ng bottle feed na gatas, kailangan sundan nila ng tubig para ma-flush out yung natitirang mga gatas sa loob ng bibig ng pasyente. Kaso paano kaya yun, doktora? Kasi kalimitan, di ba nakakatulugan na ng bata, hindi pa nila tapos yung sa milk. Nabababad Oo, sila. nabababad. Doon nagsastart Doon yung kasi nag-start yung yung cavity. So ang gagawin nga natin as mommies, papalitan natin ng water yung milk na nakalagay sa bibig ng pasyente, ng bata. So ilang taon nga ba dapat na idali ng isang nanay ang kanilang mga anak sa isang dentista? Bali, kahit pagkapanganak or infant ng baby, Pwede na. Pwede na. Kasi talagang kailangan natin mula paglabas ng ipin, healthy na talaga. Dapat pati yung gums, healthy din. Paano natin gagawin yun? Yun nga, iwawash natin yung ng warm water yung gilagid para hindi nag-stock up yung gatas dun sa sa loob ng bibig. Tsaka naalala ko yung dad ko kasi ba dentist. Yung mga pamangkin ko, laging nagtatamsak. Masama daw yung pati yung chupon nung Yung mga masama slipper. kasi parang Nade-deform. Oo, nade-deform yung... Nagbabugs bunny teeth. So yun, i-advise lang din namin yung parents na yung mannerism ng tamsaking hanggat maaari iiwasan. Kasi hindi nga siya maganda. Kumbaga, yung facial profile ng bata, dahil since bata pa siya, malambot pa yung mga buto niya, so nagiging parang narrow siya. So, nagiging, kumbaga kung tawagin niya, is usngal. Diba? Oo. Para ma-prevent yon, hindi tayo umabot sa pagbe-braces or sa pagbabrackets, kailangan nating i-avoid yung mannerism ng bata. True yun nga yung tabsaking, tatanggalin natin. Kahit yung mga nail biting, di ba, may mga nakikita tayo na mga ganyan. Ngayon nga, meron ka lang nabibili ngayon. Kasi kahit matanda na, nagne-nail bite pa rin eh. Meron akong nakita na pwede mong bilhin na para siyang nail polish na nilalagay na ang taste niya is bitter. Para once you start biting your nails, maano ka na, hindi mo na ano kasi bitter nga yung taste niya. Ganun na yung modern kasi ngayon na dentistry. Kahit yung mga sa tamsaking, minsan ang nilalagay naman yung medyo maanghang. Oo. Para hindi Putsili, tawag nila putsili. Para hindi na naman itatamsak ng mga bibis yun. Pero okay, doktora, kung kunyari, di syempre medyo, yung bata medyo kompleto na, toddler, kompleto na yung teeth, no? How often should we bring our kids to a dentist? Kasi parang, hindi pa, kung sabi nila, hindi pa lagi sobrang ikinakaskas daw yung teeth kasi masyadong masisira. Pero, ang ginagawa nila, binabrush na lang din ng, dentist. How often po siya advisable? At least twice a year or every 6 months. Every 6 months. Kahit yung oral prophylaxis, Yeah. hindi rin talaga advisable na, minsan kasi may sasabihin ng pasyente, Doc, pwede bang after 3 months? Hindi rin kasi habang nag-i-scale ka, luminipis yung enamels eh. So, nagiging prone ka ngayon sa sensitivity. Yun yung pangingilo. So, talaga kung hindi naman din ganun kadumi, I would suggest nga na every 6 months na lang yung
yung pagpapalinis. Tapos ng- tuwing kailan, Doc, yung pagbibigay sa kanila ng yung xylitol? Di ba? Yung- fluoride? Oo, fluoride. Oo. Yung fluoride, every 6 months din or twice a year din. Ako, as public dentist kasi ako, sa San Juan City Health Office, mayroon programa ang San Juan Health na every 6 months, yung mga public schools, nilalagyan namin ng fluoride. So, nag-start kami ng June or July, kasi July is nutrition month. So, nag-start kami doon ng fluoride. Tapos, after 6 months, bibilang kami ng 6 months. By January the following year, yun yung ulit yung second application ng fluoride namin. Eh, Doc, kailan yung age na kailangan talaga nung isang bata na mag-toothbrush siya, tsaka mag-toothpaste, gumamit ng toothpaste? 0 to 3 kasi, pwede nang mag-fluoride through smear. Yung parang moisten lang ng fluoride. Meron naman nabibili sa dental supplies ng ganon. Tapos pagka naman 3 to 6, yun na yung pea size or yung kasing laki nung mais, yung size nung kasi may Or pea toothpaste, size yung pea tawag. size. May toothpaste kasi ngayon na may content ng fluoride. So kailangan din yung kung ano yung toothpaste na yon at least 1,000 ppm meron content ng fluoride para at least nag-stay sa loob ng cavity natin yung fluoride. So, napoprotect din niya yung ipin sa pagkasira. Pero dapat yata, doktora, tama yung sabi mo, dapat tandaan din ng mga nanay natin, no, ng mga Titingnan nila yung label. Oo, yung label kung gaano lang yung pwede. Kasi masama din ang fluoride in excess. Sobra, oo. Pag masyadong matapang. Pero Doc, paano kaya natin maengganyo yung mga bata? Kasi may mga bata, hindi mahilig Tamad. mag-toothbrush. Oo. So, paano natin maengganyo? Okay ba yung mga para umiilaw-ilaw na toothbrush? Yung may mga bagay na Tsaka may battery operated din. Oo, may Oo. tumutunog. Pwede rin Pero naman may para at battery least operated. ma-encourage din natin yung mga batang mag-toothbrush. Tapos, Or syempre, pag sabayan bata, natin usually sila. hindi naman nila gusto yan. So, yung parents na lang yung mag-guide para sa kanila. Tanong ko lang last question before we let you go, Doktora. Kasi tinatanong din nila direct kung okay din daw ba yung may cover yung toothbrush. Kasi daw, for others, they say na pinagsisimulan yun ng bacteria. But kung di mo naman kinover, mali mo may ipis na gumagapang. Diba? Oo. Basta at least yung, kahit yung lalagyan nyo na lang ng, di ba, meron tayo sa CR ng parang Yeah. sakador. Oo. Siguro ituit na lang natin na lagi siyang malinis. Kahit na walang cover yung toothbrush natin, basta as long as malinis yung pinaglalagyan niya, hindi rin naman magkakos ng mga bacteria yun. Ay, last na to. Tsaka Ito. kailan, Sige, go. Kailan dapat nagpapalit ng Yun. toothbrush? Kasi ako na-advise ko at least 3 months. 3 months. Kung 3 months, makita mo na napalitan yung na. bristles niya is medyo buhaga na. Kahit wala pang 3 months, palitan nyo na. Oo, parang it depends din sa quality, I guess, nung Toothbrush, toothbrush. oo. Kasi may mga toothbrush na medyo masyadong malambot yung bristles, no, Dok, na mabilis ma-deform. Mabilis siyang Especially sa kids kasi very soft yung bristles. Yun nga. So, minimum siguro is 3 months, pero pag nakita mo na medyo na siya, magpalit na ng toothbrush. Ayan. Thank you very much sa'yo, Doktora. Meron po, sige po, go ahead. Magpo-promote lang ako. Bali, ngayon kasi, ngayong umagang to, nagkakandak ngayon ng parada sa San Juan. Through Philippine Dental Association, San Juan City Chapter, meron kaming kick-off ng National Dental Health Month. February kasi is National Dental Health Month. So after nung kick-off namin na parada, magkakaroon kami ng denture. Magbibigay kami ng denture sa mga traffic aids ng San Juan, pati sa mga magwawalis natin doon. So, ko na rin yung opportunity, magpapasalamat din ako sa ating City Mayor ng San Juan, si Mayor Gia Gomez, kasi tinutulungan niya ang Philippine Dental Association San Juan City Chapter para maano namin yung advocacy namin na caries free ang San Juan. Ayun. Ayan po ay sa pakikipagtulungan ng PDA, Ng Philippine PDA, Dental Philippine Association. Dental Association. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Thank you rin Dr. po. Ann De Asis Guevara. Salamat din po.